Magandang araw mga bata! Masaya ako na makakasama ko kayo muli sa ating episode dito sa DepEd TV. Ako si Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB MLE o Mother Tongue-Based Multilingual Education. At ang aking motto, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Kumusta na kayo? Kayo ba ay may nakahanda ng lapis at papel? Nakaupo na ng maayos? Listong nakikinig ng ating aralin? Kung opo ang sagot nyo sa aking mga tanong, simulan na natin ang ating aralin sa pagganta ng isa pang paborito kong awitin. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Magbalik-aral muna tayo sa nakaraang leksyon. Ang ating pinag-aralan ay ang pagtutugma ng mga salita sa wastong larawan o bagay. Sige nga, subukan natin kung naaalala nyo pa. Ano ang nakikita nyong hayop sa inyong mga screen? Nagsisimula sa letrang A ang tawag dito. Ang salita para sa larawan na nakikita nyo ay aso. Mayroon ba kayong alagang aso sa bahay? Ito pa, anong uri ng sasakyan ang dumaan? Nagsisimula ito sa letrang E. Tama, eroplano. At para sa huling salita at larawan, ano ang nakikita nyo? Tama, mga libro. Dahil ngayong araw, magiging matalik na kaibigan natin ang mga libro para sa ating leksyon. Teka, ano nga bang pag-aaralan natin ngayong araw? Isa sa ating mga aralin ngayong araw ang pagbibigay ng tamang pagkakasunod-sunod ng tatlong pangyayari batay sa napakinggang kwento. Pag-uusapan din natin ang tamang paraan ng pagbabasa ng mga salita sa libro mula sa kaliwa hanggang sa kanan ng pahina, pati na rin ang pagbabasa mula sa itaas na bahagi ng pahina hanggang sa ibaba. Masasanayin din natin ang ating mga sarili sa pagtukoy ng mga damdamin at katangian ng mga tauhan sa mga kwentong napakinggan. Kaya makinig ng mabuti at pagbutihin ang pagsasagawa ng ating mga gawain. At ang una niyong kailangang gawin ay tandaan ang tatlong ginawa ko kaninang umaga. Ang unang ginawa ni Teacher Jerry ay maghanda ng mga dadalhin para sa pagtuturo. Ang ikalawa kong ginawa ay sinuot ang aking face mask at face shield bago lumabas ng bahay. At ang ikatlo kong ginawa ay sumakay sa puti na van para pumunta dito. Natatandaan niyo ba ang tatlong ginawa ni Teacher Jerry? Sa inyong nakikitang mga larawan, alin ang unang pangyayari na naganap? Larawan sa letrang A, B, o C? Hindi maaari na mauna ang larawan sa letrang A dahil ito ang aking huling ginawa. Kaya ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay ang larawan sa letrang B, letrang C, at letrang A. Mayroon akong babasahing kwento para sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol kay Bok. Tingnan natin kung may pagkakahawig ito sa ginagawa ng mga estudyante bago pumasok sa paaralan. Ano nga uli ang mga dapat nating tandaan bago makinig ng kwento? Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, at tumingin sa nagkukwento para mas madali niyong masagutan ang mga tanong pagkatapos. May pasok si Bok.
kwento ni Aina Zulueta Valencia at iginuhit ni Thomas Daquiyag. At ito ay likhang aklat ng Learning Lion. Lunes ngayon, may pasok si Bok. Nagising siya sa malakas na katok. Naghugas siya ng mukha at nagsuklay ng buhok. Nagsuot ng uniforme na nakasabit sa sulok. Paa sa sapatos ay sinuksok. Sumubo siya ng kanin at tinulang manok. Sumakay si Bok sa tricycle na mausok. Lunes ngayon, may pasok si Bok. Handa na ba kayong sagutin ang mga tanong ni Teacher Jerry? Kung opo, tiyak na aalala nyo pa ang nakaraang aralin tungkol sa mga katanungan na sino, ano, kailan, at saan. Ayon sa ating kwento, sino ang may pasok? A. Si Bok. B. Si Tok. Ang tamang sagot ay si Bok ang may pasok. Kailan naganap ang kwento? A. Huwebes. B. Lunes. Ang kwento ay naganap ng araw ng Lunes. Ano ang kinain ni Bok? A. Adobo at kanin. B. Tinolang manok at kanin. Ang kinain ni Bok ay tinolang manok. Saan sumakay si Bok? A. Mausok na bus. B. Mausok na tricycle. Sumakay si Bok sa tricycle na mausok. Saan pupunta si Bok? A. Sa paaralan. B. Sa tindahan. Tama! Pupunta si Bok sa paaralan. Ngayon naman, subukan muli natin pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Ito ang larawan A. Larawan B. At larawan C. Alin sa mga larawan ang nauna sa kwentong may pasok si Bok? Kung ang pinili nyo ay larawan C, kung saan nagsuot siya ng uniforme, kayo ay tama. Alin naman ang sunod na nangyari? Kung ang pinili nyo naman ay larawan A, na ipinapakita na sumubo ng kanin at tinolang manok si Bok, magaling! Yun ang ikalawang pangyayari. Ano naman ang huling nangyari sa kwento ni Bok? Tama! Sumakay si Bok sa tricycle na mausok. Mahalaga na malaman ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari para mas maunawaan ang kwento. Tandaan natin ang mga salitang maaring pananda. Bago, una, sumunod, pagkatapos, wakas, at iba pa. Ugaliin natin na tandaan ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa ating araw-araw na gawain. Maaari itong maging pagsasanay para hindi tayo maging makakalimutin. Magbasa tayo muli ng kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang buto. Ang buto. Mahilig kumain ng santol si Mila. Matamis ang santol na gusto niya. Pagkatapos kumain, tinipon niya ang mga buto ng santol. Sa kanya ibinaon ang mga buto ng santol sa lupa. Diniligan niya ang lupa. Makalipas ang ilang araw, may tumubong maliliit na halaman mula sa binaon ng mga buto ni Mila. Tuwang-tuwa si Mila nang makita ang mga ito. Gamit ang kwentong may pamagat na ang buto, muli nating tukuyin ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Alin sa mga larawan ang dapat na una? Tingnan ng mabuti.
Ang unang pangyayari ay ang larawan na may buto. Susundan ito ng larawan kung saan umuusbong pa lang sa lupa ang halaman. Habang ang huling pangyayari ay ang larawan kung saan tuwang-tuwa na si Mila sa kanyang tinanim. Tulad natin, ang mga halaman ay lumalaki rin sa tamang pagkakasunod-sunod. Kung ang bata tulad nyo ay dumaan sa pagiging sanggol hanggang sa lumaki sa isang mag-aaral katulad nyo, ang halaman ay nagsisimula sa maliit na buto. Umuusbong ang maliliit na dahon mula sa lupa hanggang tumangkad at magkaroon ng maraming dahon. Kung ang ating paglaki, pati ang paglaki ng halaman, ay may tamang pagkakasunod-sunod. Alam nyo ba na pati ang pagbabasa ay dapat may tamang pagkakasunod-sunod sa binabasa na salita? Subukan pa nating makinig ng isang kwento at pagkatapos, alamin natin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari nito. Sabayan nyo rin ako basahin ang mga salita mula sa kaliwa hanggang kanan, mula sa itaas hanggang pababa. Si Elena. Sabado ng umaga, kaya walang pasok si Elena. Ginising siya ng kanyang ina na si Aling Maria. Pagkagising, niligpit niya ang kanyang higaan. Dali-daling pumunta sa banyo at siya ay nagsipilyo bago humalik sa kanyang mga magulang at bumati ng, "Magandang umaga sa inyo!" Tingnan at pag-aralan ang mga larawan. Sa inyong palagay, alin ang unang pangyayari? Ang sumunod at huling pangyayari. Lagyan natin ito ng bilang. 1, 2, 3, ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Alin sa mga larawan ang unang nangyari? Tama, nagising si Elena. Alin sa mga larawan naman ang sumunod? Tama, nagligpit siya ng kanyang higaan. At ang huling pangyayari ay dali-daling pumunta si Elena sa banyo at siya ay nagsipilyo. Alin ang una, sumunod at huling nangyari sa mga pangungusap na sasabihin ko? Unang bilang, sumakay si nanay ng jeep papuntang palengke. Ikalawang bilang, bumili si nanay ng mga prutas at gulay. Ikatlong bilang, nagbihis si nanay ng pang-alis. Ang unang pangyayari ay ang ikatlong pangungusap, habang ang unang pangungusap ang ikalawang pangyayari. At ang ikatlong pangyayari ay ang pagbili ni nanay ng prutas at gulay. Nakatutulong sa mabilis na pag-unawa ang tamang paraan ng pagbabasa mula sa kaliwa, pakanan, at mula sa itaas hanggang baba. Dahil ibig sabihin, ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ang nakikita ng ating mga mata at iniintindi ng ating isip. Mahalaga rin sa pagbabasa ng kwento ang pagtukoy sa damdamin at katangian ng mga tauhan dito. Mga bata, naging pangarap nyo ba ang maging artista? O kaya natuwa sa mga pinanonood nyo sa telebisyon, computer, o cellphone dahil sa pag-arte o pagsalaysay ng iba't ibang tao? Kaya tayo natutuwa sa ating pinapanood ay dahil ang mga ito ay may damdamin at mga katangian na ating nakikilala. Subukan nga natin, gayahin ang mga damdamin na makikita nyo sa screen. Ito ang itsura ng masayahin. Ito ang itsura ng malungkot. Kaya mo ba umarte ng mukhang galit? Ano naman kaya ang itsura ng madasalin? Ang mga salita ay may kakayahan din na magpakita ng mga damdamin. Subukan natin alamin ang mga damdamin at katangian sa kwento ni Pina. Sabayan ako basahin ang kwento sa tamang paraan. Si Pina. Pumunta sa palengke si Pina at ang kanyang ina. Nakakita si Pina ng puting puto.
Nagutom siya at ipinabili niya ito sa kanyang nanay. Yay! May puting puto na ako! Sabi ni Pina. Pag-uwi nila, nakakita si Pina ng pulubing namamalimos sa daan. Nalungkot si Pina. Inay, kawawa naman ang pulubi. Sabi ni Pina. Kinuha ni Pina ang puto sa basket at ibinigay sa pulubi. Sino ang mga tauhan sa kwento? Saan sila nagpunta? Sino ang nakita ni Pina sa daan? Inay, kawawa naman ang pulubi. Sabi ni Pina, ano kaya ang katangiang ipinakikita ni Pina? Kung kayo si Pina, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Basahin natin at alamin ang angkop na damdamin para sa sumusunod. Unang bilang, si Beth ay naiwan sa madilim na bahay. Ano ang kanyang magiging damdamin? Takot o gulat? Ang tamang sagot ay takot. Ikalawang bilang. Hindi nagsabi ng totoo ang anak ni Aling Clavelyn. Ano ang kanyang magiging damdamin? Galit o pikon? Ang tamang sagot ay galit. Ikatlong bilang. Dumating ang tatay ni Jasmine galing ibang bansa at bitbit ang paborito niyang pasalubong na tsokolate. Anong damdamin ang ipinapakita? Saya o takot? Ang tamang sagot ay saya. Ikaapat na bilang. Hindi inaasahan ni Carlo ang sasakyang paparating. Ano naman ang damdaming ipinapakita rito? Gulat o lungkot? Ang tamang sagot ay gulat. Ikalimang bilang. May lumapit kay Anderson na hindi kilalang lalaki. Ano kaya ang kanyang magiging damdamin? Takot o pikon? Ang tamang sagot ay takot. Natukoy mo ba ang mga damdamin ng mga tauhan? Kung opo, napakahusay! Para sa ating huling gawain, pakinggan ang bawat sitwasyon o kalagayan na babasahin ko. Piliin ang damdamin o katangian ng mga tauhan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Unang bilang. Nakabukas ang TV at bentilador. Walang nanonood, kaya pinatay ito ni Buboy. A. Pagmamalasakit. B. Panghihinayang. C. Pagtatampo. Kung ang pinili nyo ay A. Pagmamalasakit, tumpak ang sagot. Ikalawang bilang. Tinawag ng guro si Rex para sumayaw. Yumuko lang si Rex. A. Paghanga. B. Pagkahiya. C. Pagkainip. Kung ang pinili nyo ay B. Pagkahiya, nakuha mo ang tamang sagot. Ikatlong bilang. Inutusan ng tatay si Roland na pakainin ng mga alagang manok. Sige po, tatay. Ligpitin ko lang po itong laruan ko. Sagot ni Roland. Si Roland ay A. Makalat. B. Masunurin. C. Sutil. Kung ang pinili nyo ay B. Masunurin, tumpak. Ikaapat na bilang. Isang araw, naglalaro ang magpinsang sina Karen at Kulin. Gustong-gusto ni Kulin ang manika ni Karen. Kulin, sa'yo na itong manika ko. Sabi ni Karen. Si Karen ay A. Magalang. B. Masipag. C.
mapagbigay. Kung ang pinili nyo ay C, mapagbigay, mahusay. Ikalimang bilang. Nakita ni Nika na maraming nilalabhan ang kanyang nanay. Nanay, ako na po ang magsasampay. Sabi ni Nika. Si Nika ay A, matulungin, B, masunurin, C, magalang. Kung ang pinili nyo ay A, matulungin, kayo ay tama. Oras na para magpaalam ako ngayong araw. Pero wag magalala dahil makikita pa tayo mga bata. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama. Tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama. Tayo'y matututong magkasama. Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa sa muli nating pagsasama. Tayo'y matututong magkasama. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. Magkita-kita tayo muli sa susunod nating episode dito sa DepEd TV. Hanggang sa muli, paalam!